Hello po! Kumusta? Welcome back sa Finding Hope with Ami. Napakabilis po ng panahon, no? Pasko na naman. Kaya bago ang lahat, gusto ko po kayong batiin ng Merry Christmas! Wala po ang programang ito kung hindi pinanganak si Jesucristo. Kaya naman ito ang pinaka-special na episode natin ngayong taon na to. Ako po ay nagkaroon ng privilege na makapanayam ang mga taong malapit sa aking puso at lalong mas malapit sa puso ng ating Diyos. Ngayong Kapaskuhan, samahan po ninyo ako na balikan ang kanilang mga buhay. Namnamin natin ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga kwento at hayaan natin na mabigyan tayo ng saya kahit ano pa ang pinagdadaanan natin ngayon sa ating buhay. Sigurado ako na may mapupulot kayong mga aral sa munting oras na ibibigay ninyo para mapanood ito. Kaya halina kayo, manood po tayo. Trust ko kay God talaga pag meron, pero Oo. hindi yung talaga Lord. Oo. Uunahin mo talaga si Lord. Oo. So, after pandemic, talaga like nasa bahay. Anong realization mo? So, nagpo-pray ako kay Lord. Oo. So, nagbabasa na ako Bible. Tapos na-realize ko dapat mali pala yung priority ko. Inuna ko si Lord. Okay. Tapos, after Lord, parents, tumatawag na ako araw-araw sa magulang ko. Tapos, nung inuna ko si Lord, talaga iba na yung buhay ko. Ano nangyari? Parang Parang lahat parang puzzle na. okay. Parang ang galing talaga ni Lord eh. Parang dati, ako yung hinahabol ko yung pera, work. Oo. Kailangan ko, gusto ko marami racket. Kailangan ko padala yung parents ko. Oo. Wala, lagi may stress, lagi may kulang eh. Oo. So ngayon, inuna ko si Lord. Tama na, parang yung number ko sa importante sa buhay ko eh. Mm-hmm. So nung inuna ko si Lord, yung parents, ang galing talaga ni Lord eh. Lahat talaga yung Naayos? ayos. Pati yung meron na ako negosyo. Oo. Tapos, like, tuloy-tuloy pa rin yung showtime. Oo. Di ba? Tapos, may na-meet ko yung Paula. Oo. Kasi yung parents ko nag-ayos din. Oo. So yung parents ni Paula, dati di naman maraming naliligaw ako, pero meron din yung parents ng yung naliligaw ko. Mm-hmm. Naliligaw ko yung parents na, Sinigaw mo parents niya. meron na hindi nila ako i-welcome. Marami din ganun eh. Oo. Sa ibang tao to. Sa ibang tao. Oo, Pero- hindi ka nila welcome. Pero nung na-meet ko Paula, grabe yung welcome sa akin ng parents. Kasi mahirap din kasi foreigner ako. Tapos kahit sinabi ko yung trabaho ng daddy ko na my dad is a taxi driver. Ito po yung trabaho ng mami ko dati. Hindi importante sa family ni Paula. Anong tinignan nila? So, okay. So, Ryan, simulan na yon, I will also pray your dad and your mom. Sabi ng parents ni Paula. So, ang galing talaga ni Lord eh. So, nung inuna ko si Lord, talaga ang galing. Parang yung gusto kong mangyari for how many years, nangyari. And now, ko lang nare-realize na kaya ako may mga ganun dahil binless ako ni Lord. Na siya pala yung nagbigay sa akin ng mga yon. Even the attitude, even my heart, it was all Him. It's not me. And I can't take credit for that. Yun, Miss A, parang dati sabi ko nga, nung mga panahon dati na nagtatrabaho ako araw-araw, napupuyat ako araw-araw, halos hindi ako natutulog. Hindi ako nakaipon ng tamang pera para makapagpatayo ng bahay. Tapos kung kailan pumasok yung pandemya, kung kailan nasa bahay lang kami, na wala kaming ginagawa, doon pumasok lahat ng blessing niya. Nung naki-Lord ka Nung na. naki-Lord na. Siya, walang ibang paraan na pumasok ang grasya sa tao kung hindi through Him. And you know, Miss A, nahihiwagaan ako. When we were building this house, I'm like, hindi ako nagpuyat. I mean, I can't really say it was my hard work that built this house. Because I've experienced what hard work is. Miss A, alam mo yan. Ilang oras tayo nagtatrabaho, balde-balding luha ang Tapos pag uwi iiyak mo, wala naman. Tapos ubus ka agad Tapos ulit. isang buwan, halos hindi mag-abot yung pera mo. Iniisip mo ba? Or dumadaan lang sa kamay mo, di ba? And then this house was built, we were home. At nung panahon na yon, walang trabaho, karamihan ng tao. And then us, we were getting projects left and right. The whole family was getting projects. We were getting endorsements left and right. And I was wondering, Lord, saan to nanggagaling? Bakit dati naman wala akong ganito? Bakit biglang ngayon meron? And all of those things were provisions for this house. At hindi ka ganun kapagod. Exactly, Miss Amy, hindi nga ako napuyat eh.
At hindi ka nagnangawa. Hindi ka nagngangawa. Nagzo-zoom lang kami for Mars at that time. You know, I mean, of course, there's hard work, but not as hard as how Parang we do pinadali it. niya lahat. And that's how I know it's from Him. That's how I know I can take credit for it. Akala ng ibang tao kailangan mong sumubsob sa paghihirap para ma-achieve mo yung goals mo. Hindi. Ito lagi ko pong sinasabi sa mga staff namin, kahit gaano kaganda yung produkto nyo, kahit gaano kayo kasipag, kahit gaano kayo kagaling, pag ayaw ng Lord, wala kayong magagawa. Kaya unahin nyo muna ang Lord. Sabi nga, search first, di ba? Yun eh. The kingdom of God and His everything. righteousness and and everything shall be added unto you. Matthew 6:33. You know what God told me? My grace is sufficient for you. Pag naalala ko lang kasi, pasensya na naiyak ako. Pag naalala ko kasi, yung grace ni God na sobrang umaahaw talaga. Na yung mga fears ko at that time, parang nawala. Kasi sapat na sapat yung grace ni God para sa akin at that time. Kahit pa nakakahiya ulit. Kasi buntis ka na naman. Di ba wala kang asawa, buntis ka na naman. Nag-decide ka na makipag-awalay, tapos nagbuntis ka na naman. Di ba? Paano mo ipapaliwanag sa taong bayan, etc. But that doesn't matter because God's grace is sufficient for me indeed. In fact, it's not just sufficient, it's abundant. Sobra-sobra talaga. Na, kumbaga, napawi lahat. Ng sakit, ng takot. I have to always remind myself that kahit na alam mong hindi pa sumasagot si Lord ngayon, nandyan siya, alam niya yung problema mo. Kaya yung comfort ko, na alam ko na si Lord lagi kong nasa tabi. Because sinabi naman niya yan, hindi ba? I will never leave you, I will never forsake you, I will go with you wherever you are. Wherever you go, I will be with you. There's always that emptiness na parang hinahanap mo, and it's a never-ending search if mahina yung faith. And I'm still learning that now. I'm still in the process of getting there and knowing Him. And I think it's a never-ending journey. It's a never-ending process. Kumbaga sa di ba yung the more na natututo ka, the more na nalalaman mo na mas marami ka pa palang dapat matutunan. Yes. Minsan, ang Panginoon may mga paraan siya na sasadsad ka eh. When you're at the lowest, sinasabi ko in my mind kung meron ka bang regret sa buhay mo, isa lang. Hindi ko mas maaga pang nakilala ang Panginoon. Yun ang greatest regret ko. Kasi, kung bata pa lang ako, at isinurrender ko na yung sarili ko, yung buhay ko kay Kristo, na in-acknowledge ko na ni si Jesus namatay para sa akin, dahil ganun ako kamahal ng Ama, na ipinadala niya yung kanyang anak para mamatay at akuhin ang kasalanan ko. Pagbayaran ng kasalanan. Pagbayaran ng kasalanan ko, save na ako. Ganun kalaki ang pagmamahal ng Panginoon sa akin. Kung noong bata pa ako, nalaman ko yan. Malamang mas tama ang mga choices na ginawa ko. Parang I told the Lord, ayoko na po. I surrender, sabi ko kay Lord. Then I grab the life vest that says, Lord Jesus Christ, I need you. I will put on that salbabida. Pakihatak po ako, Lord. Yes. Kasi lubog na ako. And then I said, Lord, ayoko na. And Ami, lahat ng pwedeng worldly things na ma-imagine mo, nakita ko with my own eyes. Fame, money, lahat yan nakita ko. Power, lahat yan nakita ko. Pinakita lahat yan sa akin ni Lord. Naranasan mo lahat. Naranasan ko lahat yan. Gusto mo pumunta bukas sa Hong Kong? Pak, Hong Kong ka. May manliligaw akong gano'n. Gusto mong bumili ng ganito kamahal na pak, ibigay niya. Pero hindi niya mahal yung anak ko. So sabi ko, Lord, hindi ito. So sabi ko, ayoko na, Lord. This is it. I surrender. Kayo na po ang bahala. Tapos meron kasi ako sa kwarto ko,
ang tawag ko doon, tiny room. Tapos may bintana siya, ganyan, na nakaharap sa parang park doon sa amin. Tapos may clouds. Specifically, ni-request ko yun sa asawa ko para pagka nagde-devotion ako, yung quiet time, doon ako, nakabukas yung blinds. So, umupo ako doon. Tapos pag upo ko, sabi ko, paano na to, Lord? Gumanon ako. Alam mo, ang linaw, narinig ko talaga, sabi niya, kailan ba kita pinabayaan, Nahiya ako. Sabi ko, Lord, sorry. Sabi ko talaga, sorry. Sabi ko, sorry talaga. Sorry na nag-doubt ako. Sorry na tinanong ko yun. Sabi ko, sorry talaga, sabi ko. Tapos after nun, hindi na. Na-relax ka. Na-relax na ako. Oo. I knelt down. Talagang lumuhod ako many times. Umiiyak ako sa Panginoon. Lord, hindi ko kaya, pero alam ko, kaya mong baguhin ang puso ko. So finally, ando na, gumaan na yung heart ko. Pero bago nun, nakita ko yung sinabi ng lolo ko sa akin. Yung John 14:13, kasi nagbabasa ako. But I've already read that. I've already read the whole book of John, no? Ang dami ko ng books na na-read sa Bible. Pero nung nakita ko one afternoon yung John 14:13, ang sabi, whatever you ask in my name, sabi ni Jesus, I will give it to you. 2 times pa nga sinabi, because the Son must give glory to the Father. Whatever you ask, it will be done for you. Nung nakita ko yon, talagang I broke into tears, and right that moment, tinatawag na naging rhema. Yes, No? Yeah, and then sabi ko, oh God, you're going to return my husband. Yung ganun, yun yung naging impression sa akin ng Panginoon. Days later, yung brother ko, tumawag siya, nagpapack na daw yung husband ko, his things. Sabi ko, akin na, kausapin ko siya. Sabi niya, eto, binigay sa akin. Sabi ko, alam mo ba, babalik ka. Because my God is powerful God and He is the God of the impossible. I was actually declaring what I believe was going to happen. Kasi buong-buo sa loob ko, without a doubt, He was going to come back. So yun, my husband, quiet, 7 months ko nakita yung verse na yun sa Bible, yung promise ng Panginoon. While I have the strength, while I am alive, every opportunity I want to share the love of God the Father. Why He gave us His Son. Kasi hindi natin kaya, no? Kung hindi ko natuklasan ang salita ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos sa akin, baka up to now, bitter pa rin ako. You know what I mean? Baka galit pa rin ako. Naku, nakakapangit yun. At saka nakakapagod. I've met many people like that, paulit-ulit storya di ba? No, but you have to let go. And dati, naririnig ko yung mga complaint ng husband ko about me. Pero, ngayon, parang, hindi ko na yung pinapansin. Parang ang iniisip ko na lang, ay, nakapupuntang langit na ako. Hindi ko na iniisip, ang pangit naman nung picture na pinapalabas. Or kahit other people, sometimes I was so concerned about, ano yung sasabihin nila? Kasi, iniwanan ako ng asawa ko. And that's the truth. No? Pero ngayon sabi ko, Lord, thank you. Kasi nung iniwanan ako ng asawa ko, nakilala ko kayo. And because of that, this is the miracle. I have joy. I don't get lonely anymore. You have love. Kung if I feel a loneliness, sandali lang Sinasabi ko kay Lord, I know. Tapos sinasabi ko, the joy of the Lord is my strength. Excuse me, loneliness, lumayas ka. When you know that amazing plan of God, it was to make me whole. I felt so empty even if I was doing good in my career. Financially, I was stable. Yet, there was something missing and that was really clear. So, yun po, nang sinurrender ko na yung buhay ko sa Kanya, nagkaroon ng meaning, nagkaroon ako ng panibagong excitement. Parang sabi ko, ito pala yung buhay na dapat. Not your will, not my will, but God's will. So, parang dinala muna niya ako dito for me to realize na wala yung lahat kung wala ako sa buhay mo. Kumikita ako. May mga project ako. Ano yung kulang? Kasi may iba-ibang times kung kailan natin makikilala si Jesus sa buhay natin. Okay. Yung iba kasi merong rock bottom, merong iba na sa pinakatuktok ng nila. Ako parang nandun ako sa Ferris wheel lang yung buhay ko. Parang paikot-ikot lang siya. Wala akong purpose.
Yun. Yung wala akong purpose. Dito lang ba ako para mag-survive sa mundong ito? Ano bang pinakaano ko? Iwan akong legacy, pangalan na tatangkilikin ng ilang henerasyon. So parang lost ako noon. Happiness are based on happenings. Lagi ko sinasabi, kailangan natin joy. Joy is from within. At yung joy, nakukuha lang yun kay Lord. Amen. So yung joy na yun, once na makuha mo kasi, Lord, package yan, may joy ka na, may peace ka pa. Amen. Kapag meron ka na nun, mag-iiba na yung pananaw mo sa buhay. Pero, lilinawin ko lang, hindi ka biglang super bait ka na, hindi ka na magkakaroon kasalanan. Yung forgiveness, lahat ba yun? Pinorgive mo? Lahat yun? Oo naman, pero talagang, for me siguro that's the hardest lesson. Kasi matatanggap mo pa kung nanakawang ka, masakit din yung nalugi ka dahil niloko ka ng partner mo sa negosyo. Pero ang pa sa akin, ang pinakamasakit na test is betrayal. Betrayal in business, betrayal in love. Betrayal, any kind of betrayal. Pag niloko ka ng asawa mo, betrayal yun, di ba? Yeah. Pag niloko ka ng partner mo sa negosyo, betrayal yun. And it's very hard to forgive. Tsaka yung kapag sinasabi na you have to forgive yourself. Ano yung forgive ko sa sarili ko? Wala akong ginawa. Honest ako, hindi ako nagloko. Wala akong ginawa. Yes, but maybe in your mind, you thought of something bad or you lost trust or maybe you lost touch with God, di ba? Pinabayaan mo. So God tested you and allowed the test to come for you to go back to Him. Kasi nawala na yung daily communication mo with God. Pinabayaan mo na siya. Nakakanood ka ng Netflix ng ilang oras pero yung 10 minutes hindi mo magawa. Or di ba 30 minutes with God when you wake up in the morning or before you sleep at night. Then saka natin marirealize, tayo naman tao, di ba kapag may test, doon tayo, naku Lord, tulungan mo ako. Pero kapag everything's okay, we forget. Forgiveness talagang was the hardest to learn, pero natutunan mo ba? Nagawa mo? Yes. Pero with a lot of, nilulun mo yung pride mo, nilulun mo lahat, humility, yung pain, nilulun mo lahat yun. Kasi sabi din sa akin ng isang pastor, ba't ayaw mo mag-forgive? Bakit nga ba? Eh si God nga, finorgive ka ba't ikaw hindi ka maka-forgive? Pastor, ang sakit naman nun. Sobrang sakit. Alam ko masakit. Pero yung pinagdaanan ni Jesus, mas masakit yun. Correct. Diba? Hindi lang siya binitray ng tao, hinagupit pa siya, linagyan siya ng thorns and all, ganyan-ganyan. And yet, He forgave. Not only those people, but every one of us, lahat tayo finorgive niya. Eh kung si Lord nga nakaka-forgive, ikaw hindi. So, nung sinabi niya na if you continue to hang on to that pain, to that sin that caused you so much pain, hindi ka makaka-move on sa buhay mo. Instead of growing positively, na bearing fruit, you will only grow thorns. Pero later on in life, parang na-realize ko rin na siguro kaya rin nangyari, kailangan kong pagdaanan lahat ng mga nangyari sa buhay ko. Kasi baka ito yung pwede kang maging patotoo na yung nangyari sa'yo, kaya yung nangyari, tapos napaglabanan mo, nakabalik ka sa Panginoon. Parents talaga natin, malaking factor sa pagbuo ng karakter. Pagbuo ng karakter. Yung paglalagay ng tamang values. Opo. Nag-iba po yung pananaw ko, nag-iba po yung pakiramdam ko. Parang lagi na lang akong nabubuhay araw-araw na grateful. Hindi na tulad dati na parang, ano ba yan, puro problema na lang, puro complain. Dati, parang ang dami-dami mong problemang nakikita. Ngayon, ang dami-dami mong nakikita dapat palang ipagpasalamat sa Diyos. Nag-switch na yung perspective mo sa life. Ngayon, no, nasa isip mo na lang, lahat ng gusto mong gawin, may purpose for Him. Yes. Iaalay mo lahat para sa Kanya. It was, a sermon about love. Ano sabi It ng was sermon about about love? It was a kind of love that's different. Kasi parang, kung paano inilahad doon sa sermon yung love na yun, may ganun palang klase. Ibang-iba siya dun sa nangyari sa akin, nadama ko. Kaya meron pa na yung love na tanggap ka ng buong-buo. Meron pa lang love na hindi nang iiwan.
Yung love na parang kahit anong mangyari, yung magsistick lang sa side mo. And syempre, parang having all those abandonment issues and fears of, parang failure, na konting gato, baka iwan ka, na parang, there's actually a love who stays pala. Meron pa ng ganong klase. So it was a different kind of love. Yun nga yung love na meron para sa atin yung ating Panginoon. Yun yung love na pinangkapitan ko. Yung love na talagang, ito yung you are fully known and yet fully loved. Na you can really be yung as bare, as undone, pero yung mamahalin ka pa rin ng buong-buo ng Panginoon regardless of what your past is. And ang desire niya is yung makilala mo siya at tulungan ka niyang maayos yung buhay mo unti-unti. So I took it from there. Only God can complete you. Kung wala si God sa'yo, Fini, you will never feel, or you will never be complete. It cannot be another person. It cannot be your child. It cannot be your partner. Si God lang talaga na ang makakakompleto sa'yo. Give your attention to God. And you have to come to God, pray to God, and ask Him to come to your life because another person cannot complete you. Your loved ones will disappoint you, but God will never disappoint you. So, si God is the only answer dun sa mga pagkukulang sa buhay mo, sa sarili mo. So, wala nang iba. Nobody can ever complete you the way God does. Yun yung masasabi ko talaga. Kasi yun yung nangyari sa akin. Hindi, parang I kept looking for other people to complete me because he finds me pretty, because, he'll give me attention. Paano pag hindi na ako pretty? Yun na nga. Parang wala na. Ngayon sexy ako. Very superficial ang Pag mabibigay. tumanda ako, lay. Yeah, hindi na ako marunong mag-pull. Wala na. Wala na akong grip o ano. Wala na, hindi na. Yun na nga. So, kailangan mahalin mo yung sarili mo kasi mahal ka ni God. Tapos, bibigyan ka na siguro ni God ng... Pwede rin hindi na, di ba? Pwede rin single ka forever. Bahala na si God. Basta, kung ano yung plan ni God sa'yo, I think kailangan mo lang mag-submit. I'm still also working on that na. As in, I'm a work in progress when it comes to that. But, that's what I want to achieve na si God lang, okay na, sakto na. Hindi na ako kailangan ganun. Paano siya kumilos? Maraming ginawa ang Panginoon Diyos. Hinil muna niya kaming mag-iina ng mami ko. Lumuhod ang mami ko sa akin na hindi ko akalain na gagawin niya. Lumuhod siya, tumingi siya ng patawad sa akin na hindi niya daw akalain na ganun kabigat at ganun kasakit yung nagawa niya sa akin. Yung mga nabitawan niya salita sa akin, hindi niya akalain namatay ang adopted mother ko. And humingi rin sila ng tawad sa akin dahil ang sabi ko sa kanila, pinaglaruan niyo yung buhay ko eh. Karoon kami lahat ng reconciliation. And after the reconciliation, bigla silang namamatay isa-isa. Siguro yun lang yung closure nila, no? Parang alam nila sigurong aalis na sila bago sila umalis, ayusin na nila lahat. Okay? Hanggang sa unti-unti, nabuo ako. Operahan siya. At that was before your operation, di ba? Buong right lang niya, tatanggalin. Half of the right. But When they opened it, it creeped into Sa the lining. lining heart in the next lung. Ano siya, open, close muna nung natanggal niya, no? Kasi he knows, kasi the next day, his heart naman. God really works in mysterious ways. It's a walking miracle. Jesus is so nice, so good to us. Hindi niya kami pababayaan. once again, pinrove niya yung katapatan niya. Galing, gumaling na. Thank God. Inaalaw yan ni Lord yung process na yan. Kasi may pakahantungan na lagi yan. Hindi pangit, lagi maganda. Kahit masakit. Yun pala, pag nakatawid ka, doon mo lang maintindihan. Kasi grabe yung
mga hiniling ko, binigay niya. Love ni Lord. Oo. I guess hindi rin kasi ako, never ko siyang kinwestiyon. Kahit hindi pa ako Christian noon. Natutunan kong huwag siya questionin. Hiwala ka lang. Kumbaga, sobrang nilalagay ko sa mind ko, love niya tayo. Madami akong heartaches. Oo. Madami. Maraming hindi na-expose. Eh, noong mga panahon na yun, tumatawag ka sa kanya. May iyak ka sa kanya? Oo. Paano ka umiyak sa kanya? Gaganon ako ng unan. Oo. Nakaka-relate ako dyan. Sumisigaw ka rin sa unan. Sumisigaw ako sa unan. Para hindi marinig ng kapitbahay o ng mga tao sa bahay. Yes. Sumisigaw ako sa unan. And ay dumating pa sa point na nag-hiking ako. Gusto kong mahanap yung purpose ko. Ang parati ko ngang sinasabi, Lord, ang pinaka-desire ko is your presence. I don't wanna go anywhere na wala ka. Yun ang dasal ko parati. Lord, when I go kahit saan or kung meron man papasok sa bahay ko, let your presence be there. Salain mo yung mga taong kakausapin ko at salain mo rin yung mga salita na sasabihin ko para hindi ako makasakit. Sometimes, hindi naman ako perpekto, hindi ba? Wala naman. Walang perpekto. Pero ang dinidesire ko every day is the presence of God. I cannot do anything apart from Him. And since that time, I have been alone. People would say, tagal nyo nang hiwalay, more than 15 years na, di ba? If you want to be in a relationship, you can be in a relationship. But I know it won't be pleasing to God. And there's no want in my heart, truly. My prayer has been if whatever the Lord wants, whether that is to bring me back to my husband, then if it is His will, then bahala siya. If it is not His will, then He will give me something that is best for me, whatever that is. So there is no want in my heart to be with anyone. For me now, I just lift up everything to Him, and whatever He wants, it's just His will. Wala akong galit or anything. I have asked forgiveness from the Lord, and I know He has forgiven me. There are times I still feel guilty, pero alam kong hindi sa Panginoon yun. That's just because I'm a human being. I know sometimes I still have feelings na ganun. But I know na pag pinatawad ka na niya, you're fully forgiven. Oo, na wala na akong kasalanan. Binayaran niya na yan. Oo. Tapos na yan. Yeah, Binayaran niya na sa cross. I know. I know that I may be alone now, meaning I'm not with anyone, but I know the Lord will never leave or forsake me. Whatever happens, so I have a peace in my life. And whenever I get sad or sometimes I feel, sana hindi ko ginawa yun. But I say always, Lord, thank you that I'm not in that situation anymore, that you've taken me out and I'm here. I'm in a better place, diba? I am where you want me to be. And it's always make me the person that you have set me out to be. So, I don't think I have anything to worry about. Isipin niyo po na galing ako sa trapuhan, sa hell, sa lahat. Tapos biglang grace upon grace. Inakyat kang gano'n. Inakyat po ako, ginamit ni God, sinoften yung hearts ng mga tao sa industry. Totoo ka dyan, hinihingi po niya yung puso ng mga taong gusto niyang tumulong sa'yo, no? And now, I have a really good relationship with Tatay Brillante. I have good relationships with people in the industry. Kasi God parang si God na yung gumagalaw for me eh. Yung Holy Spirit na eh. Holy Spirit led na lahat. Hindi ko na kailangan umarte o mag-people please. Gaya ng sinabi ko. Bigla nilang
dumarating yung Mga blessings niya. hindi lang blessings po eh. It's more than that. True riches. Ang tawag ko minsan din. Yeah. It's praising Him, kneeling down in the morning. There are times na sinasabi ng mga tao na parang, oh, ang galing mo, artista, ganito, ganyan. Kung alam lang nila na bawat umaga, lumuluhod ako. Sabi ko, Lord, hindi ko po alam kung paano ko gagawin to. Pero kayo na pong bahala. Tapos nagugulat ako pagdating sa set. Parang, paano ko nagawa yun? Lord, ang galing mo. Tapos minsan, pag sobrang close ka na kay God, may relationship ka na talaga, nakakaiba na hindi katulad ng iba. Or na mamanipulate ng church. Or hindi siya nakakahon. Meron ka talagang sariling way of talking and praising and being His friend because God is my friend. Agree ako din. Oh. Ang magkaroon ng relationship sa Panginoon, ang kasagutan sa lahat ng mga pagdadaanan mong problema. I'm saying this because maybe I reached this age already, no? But when I was younger, pag nagkaroon ng problema, parang ang buong mundo ay sumasabog na, ang buong mundo ay parang bumagsak na sa'yo. Merong sinasabi na dapat makilala ang Panginoon in your young age. Teach the children on the way they should go, and when they're old, they will not depart from it. Kasi parang hino-hone sila ng panahon, hino-hone sila ng Panginoon. Dapat at a young age pa lang, nakakakilala na sa Panginoon. Ang promise ng Panginoon, di ba? Never will I leave you, never will I forsake you. So from a young age, dire-diretso ka na, di ba? Kasama mo na ang Panginoon hanggang the end of your life. I had a more intimate relationship with the Lord. Amen. I could go straight to Him and pray directly to the Lord. Yun po. Kasi yung sarili natin, mauubusan tayo eh. Yeah. Kahit na sinong tao, mauubusan yung reliance kung kani-kanino, pati sarili natin. Pero si Lord hindi mauubos. Yung dependence mo sa tao, na natatapos. You know, if you depend on things around you, parang it's bound to fail. But if you depend on the Lord, parang no matter what happens, whether good or bad, He's got your back. Ang ending nun, victory. Victory. It's Kung always ano man ang victory. pagdaanan mo, ang ending pa rin nun. Basta't kasama mo siya, victory. It's the most important thing in anybody's life na tayo ay maligtas. Kung wala nung kaligtasan, patay na huhula sa buhay. Walang You know? certainty. Oo. Tapos pag may problema tayo, tinatanong lang natin yung mga friends natin na walang alam naman tungkol sa Diyos. No? Hindi naman sa wala. Siguro maybe 30%. But very limited, no? Yung kaalaman nila tungkol sa Diyos. Nandito tayo sa panahon na kailangan tayo kumapit. Sa dami sa paligid. You have to put on the full armor of God. Yun na importante. There's always hope. There's always hope. I mean, like, Tandaan mo yan, ha? There's always hope. Speak on God. Basta kay Lord Jesus lang. May hope. O, sana po nag-enjoy kayo sa episode natin ngayong Pasko. Naku, maligayang Pasko talaga po sa inyong lahat. Alam niyo noon, pag may nagsasabing, sumainyo nawa ang tunay na diwa ng Pasko, hindi ko naintindihan. Sabi ko, ano kaya ibig sabihin ng tunay na diwa ng Pasko? Pero, nung nagkaroon na ako ng personal na relasyon sa Panginoon, ay, yun pala yun. Nung ginawa ng Panginoon Diyos ang buong mundo, lahat ito perpekto. Pero, nung nagkasala na ang ating mga ninuno, pumasok na ang korupsyon, pumasok ang gutom, pumasok na ang luha, ang sakit, pumasok na ang kamatayan. At dahil sa kasalanan, lahat tayo dapat mapunta sa dagat-dagatang apoy. Ang problema, lahat po tayo nagkasala. Walang taong hindi nagkasala. Yung palang
ma-pride ka lang, mayabang ka lang, hindi umasa sa Panginoon, isa ng pagkakasala. Hindi kailangan pumatay tayo ng tao or gumawa ng kasamaan para hindi magkasala. Ang totoo, yun lang pagiging makasarili natin. Kasalanan na. So, ibig sabihin, ang masamang balita, lahat tayo dapat mapunta sa dagat-dagatang apoy. Pero ang sabi ng Diyos Ama, kung meron lang isang taong mamumuhay ng perpekto, hindi magkakasala, ililigtas ko ang sanglibutan. Tayong lahat yun. Naghintay siya? Wala eh. Kaya ang sabi niya, sige na nga, John 3:16, na pinadala ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak. Sino yon? Si Jesucristo. Kung sino man ang mananampalataya sa kanyang anak na si Jesus, ay hindi mapapahamak, kundi mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Ang simple, no? Mananampalataya lang tayo. Magtitiwala lang tayo kay Jesus. Ipagtitiwala lang natin ang ating buhay sa Kanya. Ang kailangan lang, tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas at maliligtas na tayo. Yung kasalanan natin, binayaran niya na yon. Kaya pala yun ang tunay na diwa ng Pasko. Kasi noon ang mga tao takot mamatay, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Pero sinabi ng Panginoon, magpapadala ako ng sugo. At yun na nga, panganganak sa pamamagitan ng isang beren, si Jesucristo, na hindi na tayo dapat matakot sa kamatayan. Tanggapin lang natin siya. May kasiguraduhan na pag alis natin dito sa lupa, sa langit tayo mapupunta. Yung pala ang tunay na diwa ng Pasko. Kaya pala si Jesus namuhay ng perpekto, tapos inalay ang buhay niya, namatay sa krus. Siya na ang tumanggap lahat ng kaparusahan na para sa ating lahat dapat. Binayaran niya na lahat ng kahit ano pa mang kasalanan na pwede mong isipin, bayad na kapatid. Ang kailangan lang tanggapin natin yung regalo niyang kaligtasan. Tinubos na ni Jesucristo ang kasalanan natin. Namatay siya para sa atin, pero siya'y muling nabuhay para nang sa ganon. Kung tatanggapin mo siya, ikaw rin kapatid, ay muling mabubuhay. Umalis man tayo sa katawan na to, bibigyan tayo ng bagong katawan. Muli tayo mabubuhay. Hindi na tayo mapupunta sa dagat-dagatang apoy. At kung tatanggapin mo si Jesucristo, ang pangalan mo kapatid, malalagay na sa aklat ng buhay. Sabi sa Biblia, kapag ang pangalan mo nasa Book of Life, sa langit ang punta mo. Kapatid, ngayon din, pwede ka makasiguro na sa langit ka pupunta kung ipagkakatiwala mo ang buhay mo kay Jesucristo. Kung gusto mo, halika, manalangin tayo. Simple lang, sundin mo ko yung sasabihin ko, sabihin mo rin. Ang importante dito kapatid, galing sa puso. Okay? Ganito lang. Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Patawarin mo ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Ikaw na ang maghari sa buhay ko. Ikaw na ang manguna sa puso ko. Tulungan mo ako na mas makilala pa kita. Tulungan mo akong maramdaman ang pagmamahal mo. Tulungan mo akong mahalin din kita para masunod ko lahat ng pinag-uutos mo dahil ang lahat ng pinag-uutos mo ay sigurado makakabuti para sa akin. Maraming salamat din sa banal na Espiritu na iiwanan mo sa akin na laging makakasama ko, na hindi ako iiwan hanggang sa magpakailanman. Maraming salamat, Jesus. Sa iyong pangalan, ito ang panalangin ko. Amen. Kapatid, kung yung pinag-pray mo, tulad na sinabi ko kanina, ang pangalan mo, nasa Book of Life na. Hindi lang kaligtasan sa kabilang buhay ang natanggap mo. Kung mas lalo mo pang papalalimin ang relasyon mo sa Panginoong Jesus, kaligtasan din sa lahat ng problema, sa lahat ng mga challenges sa buhay nito. Lahat magiging madali para sa'yo. Hindi ka mag-fail. Kasi kasama mo si Jesus. Jesus never fails. He loves you. Okay? Again, sumain nyo nawa ang tunay na diwa ng Pasko. Merry Christmas!